Mag-i-scooter papuntang Sagada? Syempre, posible yan, no? With our ADX 160. At 3 AM pa lang ng umaga, umalis na kami ng bahay at nagpagasolina na rin kami para maiwasan din namin ng grabing traffic ng service road dahil puro service road ang ating babanatan. At pagdating nga dito sa monumento, dito na ako nag-umpisa mag-Google Map. At dito nga namin napiling dumaan sa Balagtas going to Cabanatuan, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. At pagputok ng araw, nandito na kami sa Cabanatuan. Dito na rin kami nag-almusal sa Jollibee. Jollibee? Bakit naman? After mag-breakfast, pinakbak namin tong kabukiran ng Nueva Ecija. Grabe, napakasinik nung lugar na to. Dito pa lang matatanaw mo na yung Mountain Province eh. Busog na busog yung mata mo sa mga magagandang tanawin. At dahil sa haba ng biyahe natin at kasama natin si Mrs. Matic na CR brake yan. So ito, pakita ko muna sa inyo yung motor ko na si Boyki, yung ADX 160 with fully loaded. At habang binabaybay namin itong lugar na to, hindi ko napigilan yung sarili ko mamangha, kaya nagpalipad ako ng drone. Siyempre, papahapyawan ko kayo ng footage ng aking drone. Yan, oh, grabe, napakaganda talaga ng lugar na to. Talagang malayo sa kabiasnan. At siyempre, back to the road game. Ayan, may konting bangkingan at dadaan tayo sa Cabiang Tunnel. Charot, dito Cabiang Tunnel. Basta, may tunnel kayo madadaanan ng mga ganito. At habang papalabas kayo ng tunnel, para kayong nakapasok sa langit. Biglang liwanag, di ba? At bago magtanghali, ayan, nakalabas na kami ng Nueva Ecija. At welcome, Nueva Vizcaya. Ito yung arko ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. At syempre, madadaanan nyo rin itong Cagayan Valley Welcome Arc. So yun nga, pagasing muna ulit kami dito sa GT Oil sa Aritao. At talaga namang mamamangha ka sa lugar na to. Talagang feel na feel mo na nasa probinsya ka dahil wala kang makikita kundi bukid at kalye at kabundukan. At pagsapit ng tanghali, dumating na kami rito sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At pagsapit ng Solano, Nueva Vizcaya, dito na namin naisipang kumain ng tanghalian. Siyempre, doon kami kakain sa hindi pa namin nakakainan at yung may halo-halo dito sa Mang Inasal. Cheers! At after ng ating lunch break, nandito na kami sa Ifugao Mountain Province Road. So ito yung paakyat papuntang Banawe. At habang dumadaan kayo sa kalye nito, madadaanan nyo itong isang man-made forest. Para din siyang mossy forest. At habang tumataas kayo ng tumataas, mararamdaman nyo na unti-unti lumalamig yung hangin. At after more or less 2 hours, natatanaw ko na yung Banawe Welcome Arc. Ayan. Grabe, ang ganda rito sa taas. Sobrang lamig tapos para kang nasa langit. Kasi makikita mo puro tuktok ng bundok. At syempre, huminto tayo dito para magpahinga at magmerienda. And of course, first time natin makita ang rice terraces. Yan, dati nakikita ko lang to sa mga libro ng school. Pero ngayon, live ko siyang nakita, di ba? Grabe, ang ganda niya. At after namin sa Banawe Welcome Arc, ito pa yung mga dadaanan namin. Grabe yung mga kurbada, gasiko. Literal na bituka ng manok. At ito pa, may madadaanan pa kayong mga waterfalls, oh. Grabe, ang sarap maligo. Ito pa yung isang nakakamangha, eh. Grabe, ang gaganda ng mga bundok dito. Tapos naghahali ka na yung bundok, tsaka ulap. At habang dumidilim at pataas kami ng pataas, lalong lumalamig. 18 degrees na nga yung lamig dito, eh. Advice ko lang din, no, kapag pupunta kayo rito, itaon nyo na hindi tagulan dahil masyadong delikado. Prone sa landslide ang mga lupa dito, lalo't pagka basa. Buti na lang, meron kami mga nakasabay, kaya sinundan ko na lang sila. Ang hirap kasi pagka dumidilim na tapos wala kayong kasama. My God! Landslide again! Grabe, oh. And guys, ito, malapit na kami sa Bontoc Mountain Province. Ayan, oh. Ito yung senyalis na malapit na rin tayo sa Sagada. So, ito, dadaanan natin yung bayan ng Bontoc. Ito talaga yung tumatak sa akin, eh. Itong butas sa bundok na to. Grabe. O, diba? Ang sarap sa feeling pagka dumadaan dito. Kala mo nasa sinaunang panahon ka. Ang galing, ano? So, at hindi matapos-tapos talaga itong mga gasiko na kurbadang dinadaanan natin. Pero ito talaga yung sign na malapit na tayo sa Sagada, eh. Grabe naman tong paahon na to. Sobrang tarik. Pero ito na yung welcome arc ng Sagada. Ayan. Grabe, no? Talagang welcome arc ba yan? Parang signage lang, ano? Lit-lit. Hindi tuloy kami nakapagpa-picture.
Tapos, grabe rin yung rock formation dito. Yan, mamamangha ka eh, oh. Diba? Iba yung feeling para kang nasa ibang bansa. Tapos, ito yung inverted house. Restaurant yan. So, pwede rin kayong mag-drop by dyan para kumain. And finally, more or less 6 o'clock PM nang makarating kami rito sa Sagada. Ang daming tiyangge dahil nataon na fiesta nung pumunta kami rito. At grabe, para ka talagang nasa ibang bansa kasi ang lamig. Iba yung ambience niya, hindi mainit. As I expected, abutin talaga kami ng dilim dito. Buti na lang malakas ang aking ilaw. At nagpakabit ako ng auxiliary light. At sa wakas, sa hinaba-haba ng aming biyahe, nakarating din kami rito sa aming accommodation ng Sagada Heritage Village. Woo! Sobrang nakakapagod bumiyahe ng ganito kalayo pero worth it tsaka memorable naman. Almost 13 hours ang binayahe namin from Muntinlupa to Sagada. Kung gusto niyo mapanood yung buong video, check nyo lang yung YouTube ko. Babush!